unang-una Yes, good morning everyone. So dito po tayo ngayon, another session of podcast na kung saan guys, meron tayong kakausapin, tatanungin natin isang OFW na nagtiwala sa ating community na dati lang naman siyang nag-fail for how many times dito sa ating industry. Tara at kilalanin natin siya. Hello po sa lahat. Ako nga po pala sa Mina Freya, isang Bicolana. At kauwi lang ngayon dito sa Pilipinas galing Oman. Unang-una, first timer kong mag-flight sa Kuwait. Gaano ka rin po katagal sa ibang bansa, Prof? Sa Kuwait, 8 years ako sa Kuwait. Sa Oman, 2 years. 2 years. So, ibig sabihin, Prof, nasa 10 taon na. Prof, bakit ka umabot ng 10 years sa abroad? Yun na nga, dahil sa walang ipon, hindi nakakaipon, dahil sa pangailangan ng pamilya, always padala, ganyan. Waldas dito, waldas doon. Wala talaga naiipon, sa totoo lang. Ibig sabihin talagang gagawin mong lahat, Prof, kahit umabot ka pa ng 10 years para sa pamilya mo, gagawin mo whatever it takes. Ngayon, Prof, sa 10 years mo na yun, hindi mo ba na-miss yung pamilya mo? Pabalik-balik ka sa abroad? Sa totoo lang, miss na miss ko na sila kasi iniwanan ko sila, maliliit pa. Yung bunso ko, that time, 4 years old lang at yung panganay ko is 6 years old. So, talagang pinipilit kong matapos yung kontrata ko ng maayos. Grabe, Prof, no, talagang nakakamiss. Imagine nun, Prof, halos bata pa yung anak mo, talagang nagsakripisyo ka para sa kanila din, para maibigay yung pangangailangan nila. Ngayon, Prof, bakit mo naisipang sumubok sa opportunity na online? Ayun nga, ayoko na talaga mag-abroad. Gusto ko na mag-for good. Kaya talagang nung nakita ko ito talagang ginrap talaga. Kasi syempre, 10 years ka talaga. Ibig sabihin, pag wala ka talagang ititake na action or na online, hindi ka susubok sa online, ibig sabihin, halos hindi pala mai-stop yung pag-abroad mo kasi yun lang yung source of income mo. True po. So, Prof, anong pwede mong maipapayo sa mga OFW na takot sumubok sa ganitong online platform or dito sa HTO system? Totoo lang, huwag kayong matakot na sumubok sa ganitong oportunidad. Pag may nakita kayo na online sistema na ganito, hypertech online system, i-grab nyo po talaga. Huwag kayong matakot. Tama nga naman, grab talaga, whatever takes, kasi hindi mo naman talaga malalaman. Kasi kung puro duda ka lang, hindi, walang mangyayari, hindi ka nga nawalan, hindi ka rin nadagdagan. So, uubusin mo na lang kung anong meron ka. Tama ba, Prof? Tama po. Ngayon, Prof, nung una ba, syempre, natakot ka ba or nagduda ka pa nung nakita mo tong hypertech online system or naimbitahan ka? Ay, totoo po talaga. Nagduda po talaga ako, natakot. Siyempre, unang-una nag-field ako sa dalawang ganitong opportunity also. So, pagkakita ko ng ads ng aking coach na si Bonnie Masamayor, ay talagang grab ko talaga to. Talaga, sa totoo lang, pagkaipon ko ng pera, talagang padala ako agad. Tama, no? Kung pagkakita mo ng business, nagduda ka dati, pero nung nakita mo, nung napresentahan ka, talagang grinab mo agad. Ibig sabihin pala, Prof, dapat maging open-minded ka lang. Wag mong i-judge agad yung opportunity. Dapat magpa-present ka. Tignan mo kung ano nga ba nilalaman ng opportunity na yon. Ngayon, Prof, ano ba yung pinanghawakan mo? Bakit mo sineryoso yung business despite of maraming nagdi-discourage sa'yo? Pinanghawakan ko ito dahil sa aking desisyon na buo talaga. Kahit anong taong nakapalibot sa akin nagsasabi na huwag kang tutuloy dyan, scam yan, maraming hindi tumutuloy dyan. Talagang ako talagang buong desisyon ko. Kasi nakita ko at naliwanagan ako dito sa ating opportunity na ating negosyo. So, talagang ginrab ko talaga siya. Kahit ano pang mangyari, talagang ginawa ko, gagawin ko talaga ito. Yun, tama, no? Kasi grabe naman, imagine mo, Prof, sa 10 years mo na pag-abroad, syempre, ganun talaga pag may nakita ka talagang opportunity, why not? Kung alam mo naman makapagpabago sa buhay mo, why not seryosohin mo naman? Kasi normally naman talaga, Prof, no, may magdi-discourage talaga sa'yo. Pero ang tanong doon, tama ba, Prof? Sila ba yung magpapakain sa'yo? Tama. Sila ba yung magpapansin? Or sila ba yung magpapapagod sa'yo? Tama ba, Prof? Ngayon, Prof, ano ba yung binago sa'yo ng HTO system? Unang-una yung aking pasyon, maging thinking positive. Yun talaga ang nabago sa akin kasi sa totoo lang dati ako isang negative talaga. Pero nung makita ko ito talagang yung pag-iisip ko ay nabuo na maging positive always. Ganyan. Yun, tama nga naman The moment na nandito ka pa lang, ituturo talaga siya maging positibo The way it thinks. Kasi dati, nung nasa labas tayo, kaya mostly nagkakanda-kanda leche kasi yung mga pinapanood talagang negative na. Ngayon, Prof, ano naman yung may advice para maipapayo mo sa mga OFW na kagaya mo rin na ngayon takot pa rin sumubok, di ba, nagdududa pa rin? Isa lang ang sinasabi ko sa inyo grab the opportunity, huwag matakot,
gawin lang itong negosyo online, sumubok sa ganitong sistema. Huwag kayong matakot kasi yung sistema natin ay talagang planchado. Tama, Prof, no? Talagang kahit OFW ka, kahit busy ka. Kasi actually, guys, trivia lang, si Prof. Amelia, halos nung nasa ibang bansa siya, halos konti lang talaga yung time niya na gawin itong business kasi busy siya at sa mga OFW. Pero, ang kagandahan kasi, because of Hypertech Online System, meron tayong sistema para sa mga OFW na kung saan mas pinadali na lang na pwede mong i-build up yung business mo kahit konti lang talaga yung time mo. So ngayon, Prof, ano yung ma-advise mo or masasabi mo sa mga OFW na nakakita na itong opportunity, na inspire na nagawin ito, pero suddenly, biglang diniscourage or hindi sumuporta yung mga loved ones or asawa or pamilya nila sa Pilipinas? Ang masasabi ko ay tuloy nyo lang ito at huwag kayong makinig sa inyong mga pamilya o sa inyong mga kaibigan. Pag sinabihan kayo na huwag nyo itong gawin, huwag nyo itong tuloy dahil sinasabi na scam, huwag kayong maniwala dahil hindi naman sila nakakita ng opportunity na ito at hindi sila napaliwanagan ng ating mga coach. So, kung narinig nyo ito, waglit nyo ito sa inyong isipan at subukan nyo talaga. Kasi kayo nagdidesisyon nito, kayo nahihirapan dyan sa abroad, kayo ang malayo sa pamilya. So, i-grab nyo talaga to. Kumbaga, ikaw yung magdedesisyon, Prof, hindi yung pamilya mo. Tama. Tama nga naman, Prof. Kasi imagine mo, bakit sila yung magdedesisyon? Ikaw yung nakakaranas diyan sa abroad ng sitwasyon mo. Ikaw yung kumikita ng income. Kaya sa mga OFW right now, guys, dapat ikaw yung mag-decide ng sahod mo. Hindi pwedeng yung pamilya mo o yung asawa mo, kung ayaw niya, hindi pwedeng siya yung magde-decide. Dapat ikaw. Tama ba, Prof? Kasi Tama. kayo or sila yung napapagod dyan sa abroad, kayo yung kumakayod. Diba? Kaya kung may nakita kang opportunity, grab it, whatever it takes, para magka-resulta ikaw. Tama ba? Tama Ngayon, po. Prof, ito, question, Prof. Pagdating sa abroad, or pagdating sa mga gandong opportunity, sino nga dapat yung magdesisyon? Ikaw ba na sumasahod, na OFW, or yung pamilya mo naghahantay ng sahod mo dito sa Pilipinas? Dapat po ikaw mismo na nagtatrabaho dyan sa abroad, katulad ko. Ako talaga nag-desisyon sa buhay ko, hindi ako nakikinig sa asawa ko kasi ako yung nagtatrabaho, ako yung nahihirapan, ako yung matagal na nag-iisa sa abroad, nag-iisa dyan. Kaya talagang ako nag-desisyon sa buhay ko, walang iba. Yun, di ba? And good news, Prof, nag-decide ka maging part ng Hypertech Online System. Hindi ka pa naman sobrang bilyonarya, pero kahit papaano, nabago yung pananaw mo sa buhay. And kahit papaano, Prof, kahit busy ka, may na-build up kang team. Imagine nyo, guys, halos kalahati po ng Hypertech Online System is under ni Upline Amelia Freya. So, grabe. Ngayon, Prof, ano yung may advice mo or ano yung masasabi mo sa Hypertech Online System? Ano yung masasabi mo sa kanila or may message mo sa Hypertech Online System? Yan po, ay talagang pinagsasalamat ko talaga na nakita ko itong ating online system, ng Hypertech Online System. Dahil sa ating mga coach na sobrang magagaling magturo at mag-guide sa ating mga leaders, sa ating mga marketers, sa lahat-lahat na OFW na katulad ko, natulungan nila. So, talagang maraming salamat po sa ating business online. Thank you so much. Alright, so guys, thank you so much, Upline Amelia Freya. So guys, dito po nagtatapos, di ba? Hopefully, mo or mapasok mo sa puso mo yung mga kasagutan ng isang OFW business partner natin kasi I know OFW ka rin. And hopefully, since part ka ng Hypertech Online System, isa ka rin sa next na makakaupo dito sa ating Hypertech Online System Podcast.